Ang Japan daw ay dumadaan din sa economic crisis pero meron silang anti-inflation moves na tinutulungan ang kanilang kababayan. Ang tanong, meron ba tayong matututunan dito? Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Mga kapatid, tayo po ay dumadaan din sa krisis, hindi lang bansang Hapon. Pero habang tayo dito ay nagtitiis sa taas ng bilihin, ang gobyerno ng Japan naman ay may ginagawang konkretong hakbang para tulungan ang mamamayan po nila. Ano po ang pwede nating matutunan? First, ayon sa ulat ng Inquirer, ang Japan po ay nagre-review ng kanilang anti-inflation measure para tulungan po ang kanilang mamamayan na hindi po mahirapan sa panahon ng krisis. Pinag-aaralan po nila, una, magsasubsidize po sila, tutulong po sila. Magbibigay sila ng ayuda para sa pagkain at para sa gasolina. Number 2, susuportahan po nila yung mga kapuspalan, yung mababa lang ang kinikita. At pangatlo, kokontrolin po nila ang presyo ng mga utility tulad ng tubig, kuryente. So kung makikita mo, may direct na suporta ang gobyerno sa kanilang mamamayan sa Japan. Tayo naman po sa Pilipinas, ano po ang sitwasyon po natin? Sa Pilipinas po, mas mataas pa rin ang presyo ng bigas, kuryente, pamasahe at gasolina. Ang tanong, may ginagawa ba ang ating gobyerno? Kayo lang po makakasagot niyan. Pangalawa, may mga ayuda. Pero panandalian lang at hindi sapat to sa long-term recovery. Pangatlo, nagkakaroon po tayo ng inflation sa Pilipinas. Pag tumaas po ang bilihin ng mga unang produkto na kailangan bilhin po natin at dito mataas ang sweldo, mas mababawasan po ang purchasing power ng bawat mamamayang Pilipino. Bakit po nangyayari yan? Dahil dahan-dahan na po nababawasan ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. So, ang tanong, anong pwede natin pong gawin? Una, be proactive, not reactive. Huwag tayo na maghintay ng ayuda. Gumawa na tayo ng sariling plano. Diba? Kontrolin na natin ang ating paggastos. Iwasan na natin paggastos ng mga bagay na hindi kailangan. Pangalawa po, kailangan na tayo mag-impok ng tinatawag na emergency funds. Pangatlo po, syempre maghanap na po tayo ng side hustles or if not naman para madagdagan ang ating kita para labanan natin po ang inflation. At pang-apat po, napakalaga, ipanalangin po natin ang ating bansa. Alam mo, kaibahan po ng bansang Hapon ng Pilipinas, ang bansang Hapon ay gumagawa ng paraan para maibsan ang kahirapan na kanilang mamamayan. Pero para sa ating bansang Pilipinas, kailangan manalangin tayo ng gusto para tayo ay maganda sa panahon ng kagipitan. Sana naman naliwanagan po kayo sa episode na ito at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.